po ang dito po sa inyong report, ano po ang natuklasan ninyo, ano mga kailangan po nating gawin po para po tayo ay hindi po magkaroon ng kakulangan, food security, no? And to think the Philippines is an archipelagic country, punong-puno ng tubig sa ating kapaligiran, yet isda nanganganib ang nawawala po. Attorney Liza. Yes, thank you po. So we launched our fisheries audit report no Monday, February 2. And actually disheartening nga, sabi nga ng ibang nag-interview sa amin so far ay nakakalungkot no yung results ng aming audit kasi nakita nga natin yung isa sa mga glaring na data na actually itong data na to galing ito sa government sources, no, and we just analyze the data through the fisheries scientists, mga experts na kinuha namin to analyze the data. Yun nga, sabi nga nila, according to their analysis, and it's on our report, that 45 million kilograms of fish is lost annually. Bakit po ganito po? Dahil po, yun nga, yung capture fisheries ito natin ito yung mga wild caught fisheries natin. Yung since 2010 kasi in decline na siya. So nagre-reduce na siya since 2010. Pero although matagal na to, 40 years ago, sinasabi na nga na may signs of overfishing. Pero ngayon nga nakita na natin na 88% of fish tax assessed is considered as heavily exploited na po talaga. So, 88%. Talagang 88% yung mga isda na kinakain natin like sardinas, galunggong, matambaka. Ito yung mga important mga isda sa atin, no, sa pang-araw-araw na pagkain ng Pilipino ay talagang overfish na, heavily overfish, meaning in the red na sobra-sobra na.